Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal pero napaka-relevant na pahayag ng dating CEO ng Binance na si Ginoong Changpeng Zhao or CZ. Ayon sa kanya, price is a distraction. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano po nito binibigyan ang direksyon ng crypto industry? At higit po sa lahat, paano po ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, una sa lahat ay ang pahayag na ito na ibinahagi ni Ginoong ZZ noong January 5, 2025 sa kanyang X-post. Ayan, price is a distraction. Sinasabi niya na ang labis na nagpagtutok po sa presyo ng crypto tulad po ni Bitcoin na pumapalo sa higit $100,000 ay nagiging hadlang upang mapanatili po ang focus na tunay na layunin ng crypto industry. Ang layunin po ay magtayo ng mga real-world solutions na magpapalaganap ng crypto adoption at magpataas po ng value nito sa mas sustainable na paraan. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng keep building? Yan po ang sinabi ni Ginoong Sisay, keep building. Ang terminong keep building ay nangangahulugan ng patuloy na pagsusumikap na mag-develop ng mga technology at saka application na magagamit ng mga tao. Para kay Ginoong CZ, mas mahalaga po ang pag-create ng mga makabuluhang projects kaysa mag-focus sa short-term price movements. Kapag ang industriya ay nakapagtayo ng matibay na pundasyon or foundation, ang adoption po ng mga tao sa crypto ay natural na susunod. Ang demand ang magtutulak ng presyo pataas sa tamang panahon. Ngayon ay ano naman ang send it year? Ayan, send it year. Isa pang mahalagang pahayag ni Ginoong CZ ay ang kanyang optimism para sa taong ito, 2025, na tinatawag po niyang send it year. Sa crypto slang, ang send it ay tumutukoy po ito sa mabilis na pag-angat ng presyo ng mga assets. Ngayon ay bakit po niya nasabi ito? Ayan, meron pong tatlong mga dahilan kung bakit. Una ay ang favorable regulatory environment. Ayon sa balita ay inaasahan po ang mas maayos na regulasyon sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Mas malinaw na regulasyon ang nagiging susi para sa institutional investor na pumasok po sa crypto market. Pangalawa ay ang pagbuti ng global liquidity conditions. Habang ibinababa ng mga central banks ang interest rates, mas marami pong kapital ang nagiging available para sa investments, kabilang na po ang crypto. Pangatlo ay ang institutional adoption. Nakikita na natin ang pagtaas po ng interest ng mga malalaking kumpanya sa crypto, tulad po ni Bitcoin at ang Ethereum Exchange Traded Products. Maraming bansa rin ang nag-aaral na magtayo ng kanilang mga strategic Bitcoin reserves. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang price is a distraction para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, sa atin po dito sa Pilipinas, maraming traders at investors ang natutokso sa mabilisang kita mula sa price surges. Ngunit ayon po kay Ginoong CZ, mas mabuti kung mag-focus tayo sa pag-aaral ng mga projects at technology sa likod ng bawat crypto. Ang presyo po ay pansamantalang indikasyon ng value. Ngunit ang tunay na halaga ay nasa mga use case at saka application nito. Kaya yan, meron pong ilang mga aral na maaari po tayong mapulot dito. Una ay huwag po tayong padala sa FOMO. Ang fear of missing out or FOMO ay madalas na nagiging dahilan ng pagkalugi sa crypto trading. Tandaan na ang presyo po ay hindi palaging tumutukoy sa kalidad ng isang project. Maliban dito ay alamin po natin ang fundamentals. Sa halip na tumutok po tayo sa presyo, aralin ang team, roadmap at mga partners ng project. Dito po natin malalaman kung sustainable ang growth nito. At ang panghuli ay maging long-term thinker. Yan, ang crypto po ay hindi lamang short-term trading. Isipin ito bilang isang investment para sa hinaharap na magbibigay po ng mas malaking potensyal na kita. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito sa crypto market?
Ang mindset po na price is a distraction ay makakatulong upang ang industriya ay mag-focus po sa innovation. Kapag mas maraming project ang nagtagumpay, mas maraming tao po ang gagamit ng crypto na siyang magtutulak naman ng adoption sa mas malawak na saklaw. Sa ganitong paraan, ang market po ay magiging mas mature at saka less volatile. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay masasabi kong tama naman po itong si Ginoong CZ. Ang crypto ay higit pa sa presyo. Ito ay isang technology po na may kakayahang baguhin ang ekonomiya at sistema ng finance. Ngunit para magawa ito ay kailangan po nating mag-focus sa mga bagay na may pangmatagalang epekto tulad po ng innovation, education at saka adoption. Ngayon ay paano po natin magagamit ang pahayag na ito ni Ginoong CZ? Ayan, meron po tayong masasabi kong may ilan lamang po tayong tips dito. Maglaan po tayo ng oras sa pag-aaral. Wag lang pong mag-invest. Alamin po ang technology sa likod nito. Maliban dito ay iwasan po natin ang hype. Maging maingat po tayo sa mga projects na walang malinaw na use case. At panghuli ay mag-focus po tayo sa real world solutions. Tignan po natin kung paano nakakatulong ang crypto sa mga totoong problema. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.